kabalde, good morning sa atin lahat. Yung ating pinag-usapan kahapon is tungkol sa about of ADHD, person with disability, di ba? So, ngayon pag-usapan natin siya ulit. Habang maglalaba ako, kasi kailangan kahit ganun talaga tayo. Hindi na ako kumakain kasi tapos na akong kumain kanina pag umaga. So, ngayon ang ating topic is about of PWD, person with disability na ADHD. Tapusin muna natin kung paano natin maiwasan na magkakaroon tayo ng may mga kapansanan ng mga bata katulad ng mga PWD na yan, para maiwasan natin na hindi tayo magkakaroon yan. So mag-iingat tayo lagi dahil sa nasa pag-iingat natin kung paano tayo para hindi tayo magkakaroon ng katulad ng ganyan. So, hindi natin, kung hindi man talaga maiwasan, kung nasa lahit man talaga natin, so, mabawas-bawas sa. So, yan. Ang ADHD is sakit na, ito yung mga nagkukos na ng mga violently. Yan kasi sila yung mga maligalig na bata. Sila yung madaling mapikon, sila yung yung mga makulit at mahilig silang mangasar, yung ganun sila kasi di sila mapapakali. So yun, ganyan ang mga ugali ng ADHD. Binibigyan ko kayo ng tip. Yung mahilig halos kumbaga mambubuli, pero pag sila ang nagagantihan, napipikon din sila agad. So yun, gusto nila sila lang lagi ang nakakalamang. So, paano natin ito maiwasan at paano natin maipokontrol ang mga batang ito? So, kagaya ng una kong sinasabi sa inyo na pag napapansin mo ang iyong anak na ganyan ang mga ugali, yung kanyang mga kinikilos na parang makulit siya, na sobra na hindi kakaiba ng pagkakulit niya. So, ang gagawin mo, papacheck up mo siya para mabigyan ka ng advice ng mga doktor ng sa psychologist. So, dito sila. Yes, mga kabalde, naputol tayo kanina, di ba? Ngayon tatapusin natin. Ayan. So, ang pinag-usapan natin tungkol sa ADHD na cause ng isang bata. Ayan, ADHD is napakahirap i-handle sa tulad nating mga magulang, sa mga nanay tulad natin, kasi ito yung hindi nila makukuha hanggat hindi mo makokontrol, hindi mo siya mapatherapy, mapapakontrol yung kanyang hindi mo siya ma-handle na maayos. Ito yung bata na ewan ko kung yung iba, kasi ako talagang gaya ngayon yung aking story hope, dahil ADHD talaga siya, may ADHD siya, then may sobra talaga niyang grabe. Alam mo bang makipaggagata ng aso? Diyos ko po, nung nakaraang 5 taon ang nakaraan, nakipagkagatan siya ng aso, tuta, kinagat niya yung tuta, kaya nanggigigil, nakagat din siya. So, hanggang ngayon, ganun pa rin. May aso na naman siya kasi noong lumala kasi yung kanyang kalagayan noong pag-pandemic. Dahil nakakulong lang sila lagi, and then sa Balara is sobrang lang kasi doon, sobrang share ko lang to sa inyo ha, mamaya pag-usapan natin yung kung ano ang mga cause ng mga PWD, ADHD, yan. Share ko sa inyo yun mamaya. Yung sandali lang ha. Ilalagay natin siya sa plaster na para maayos. Maririnig nyo ako at hindi tayo magsisigawan, kasi para marinig na naman ako ng amo ko, anuhin na naman ako, sabihin na naman na nababaliw na babaliw na talaga ako sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic na to. Matuluyan na yata ako nito. Kainis. Diba? Parang nakakatuluyan ng nag-iisip nitong pandemic na to. Ito.
mukha lang muna ang ating ano habang naglalaba ako. Naano siya, natuluyan, parang nasisiraan na talaga siya ng loob. Bait, nawawala na siya halos sa kanyang nawawala na siya sa kanyang sarili nung kasi iba may ADHD, lalong lumala sila pag yung ikulong. Kaya yun ang mga talaga ng may ADHD. So paano natin to maiwasan? Yun nga, kailangan ng talagang therapy. Kailangan turuan natin sila sa tamang pagtuturo, para hindi sila maging lumalaki na barambado, salbahe, salot, kasi sila yung madali lang maka-adapt ng mga maling gawain. Sila yun, ang mga may ADHD. Kung kasi ito din, itong mga sinasabi ko dito, since sa experience and then sa pag-seminar, kasi yun din ang sinasabi sa amin nung nag-seminar ako tungkol sa ADHD, kung ano ang mga cause, ano ang mga epekto, Tagalog na Tagalog tayo, ano ang epekto na mangyayari sa may ADHD, ano ang mga magagawa sa may ADHD. So yun yung natin, yun ang ating ang epekto talaga nito is yun. Kapag di mo siya ma-handle hanggang lumaki, maaaring makagawa siya ng mali, makagawa siya ng masamang gawain sa lipunan. So maging kalaban ng lipunan na siya. So gusto mo bang maging ganon? So lahat naman siguro mga magulang gustong ang mga anak ay laging hindi mapapahamak and then safe sa mga sitwasyon. So kailangan natin tong habang bata pa lang sila, atin silang i-manage ng maayos para hindi sila maligaw ng landas. And then huwag kayong in denial kapag nakita nyo, ganun lang, kakulitan lang yan ang anak ko. Huwag kayong in denial. Dahil lahat na tao, lahat na bagay, lahat ng mga mangyayari ay may mga may mga yung sitwasyon na yun hindi dapat ipangsawalang bahala. Bakit po? Maraming nagtatanong, bakit hindi natin sila pwedeng isawalang bahala? Gusto ba ninyo sa balang araw yung mga anak niyo na yan pabalik-balik sa kulungan? Walang hiya. Dahil ganun ang tinuro niyo sa kanya. Walang hiyaan. So, para maiwasan ito, i-manage mo ang maigi. Tamang pagmamanage, lahat na kabutihan ang igawing idolo ang kabutihan. Hindi yung kasamaan ang ipapakita mo sa yung anak na may ADHD, kasi mahirap nga, sabihin ko sa inyo, mahirap. Hindi lang ADHD ang ating pag-usapan dito kundi lahat ng sakit. Kasi sa aking mga anak, kahit sabihin mong hindi, wala sa anak ko yan, pero nandyan na kami, PWD na yung anak ko. So, sa lahat na experience ko, subukan na experience ko, klaseng PWD na nakasalamuhan ko, nakikita ko kung paano sila kumilos, paano sila gumalaw, and then pinag-aralan ko din ito kasi dahil sa aware kasi ako sa kanila, dahil para may advice din ako sa mga katulad kong nanay na may mga kapansanan yung mga anak nila na wala silang alam, wala din nila alam kung anong gagawin, parang gusto na lang nilang umiyak, gusto na nilang sumuko dahil sa hirap na kanilang dinadanas sa kanilang anak, dahil sa ugali sa kanilang anak, dahil sa kapansanan na hindi nila, karamihan kasi ay nag-i-in denial tayo. Kasi ang dami kong nakikita ng ganyan Dati nga, inaway nga ako ng isang mother ng
Doon kasi kami sa school ng Old Balara na mayroong PWD and then mayroong regular class. May speed and regular. So, halo yon. Pero ang iba-iba lang ang room ng may kapansanan. So, hindi sila hinahalo doon sa may kapansanan. Pero, yung school na yun, syempre, nandyan kayo lahat. Pag may mga activity, makikisali din yung mga PWD as regular class. Yan ang mga ano. So, kaya nakikita ko at na-experience ko yung lahat na ano. So, may nakikita ko kasi ang PWD at saka kinder, kasi doon natin matutunan at malalaman kung ang bata, ang unang pagpasok pa lang, malalaman natin kung ano ang doon natin ma-observe kung ano yung mga ano ng anak natin. Sa pag-aral ng kinder pa lang, nursery, alam na natin kung ano sila. Alam natin kung aling kategory sila, anong kategory ang kanilang utak, yan ganun. Malalaman na natin. So, dahil sa marami na akong nakasalamuhan na may kapansanan, may nakita ako doon, pero hindi ko sinasabi kasi alam ko na pag sinasabihan yung nag-alaga doon na ganyan yung kanyang alaga, hindi ko alam kung nanay o ano, nagagalit. Pero kami lahat nakapansin. Pero hindi namin sinabi sa kanya kasi na-open nga, nagagalit nga yung ano, in denial nga yung nag-alaga. Di namin alam kung nanay o lola o ano siya. Basta, napansin ko na yung bata na yun, mas matino pa yung mga, sabi nga nila, mga abnormal daw yung mga anak namin, sinasabi, may nambubuli, kahit sabihin mong nasa ano na din, may nambubuli, pero alam nyo, kaming mga mother and din kaming may mga kapansanan, parang kami patuloy ang mga umunawa sa mga taong ano, parang hindi namin sila pinapatulan. Hindi talaga namin sila pinapatulan sa mga sinasabi. Mayabang kasi yung ano na yun, sabi, dadaldal. Sila ang bukod tangi. Siguro pareho rin sila, tapos imbinaya lang. Kasi alam niyo kapag ang taong nambubuli, sila yung may kulang sa isip. Kulang ang kanilang pag-iisip yun. Kasi, normal na nga sila sa lahat-lahat, pero nambubuli pa sa may mga kapansanan, di ba? So, ano, ang tawag mo doon? Kulang sila sa isip. Kahit, yun ang tawag nila. Kasi, ano sila tawag nito, normal nga daw sila. Ang mga may kapansanan pa kanilang binubuli, di ba? So, iba sila. Kakaiba ang kanilang mga pag-uugali. Kulang sila sa pag-iisip. Yun ang mga taong, yung mga nambubuli ha, hindi yung mga may kapansanan or yung mga ano ha, hindi ko binubuli baka mali ang pag-interpret niyo, mali ang pag-rinig ninyo. So, kulang sa isip kasi bakit? May kapansanan na nga yung tao, bubulihin mo pa. Ano ka, ikaw, na maayos naman kaya ang pag-iisip mo? Isipin mo kaya, kung ikaw nanonood ngayon, sino kaya ang kulang sa isip doon? Sa nambubuli o yung may kapansanan na binubuli? Comment lang po kayo. Diba? Yung nambubuli or yung mga may kapansanan na binubuli? Comment lang po. Mag-comment lang po kayo. Pwede, walang problema. Comment lang po. Yung tanong ko na yan, sino ang mas may pag-iisip doon? Yung kapansanan na binubuli or yung mga taong nambubuli sa may kapansanan? Kulang sa pag-iisip doon. Sino? Diba? So, comment po kayo. Yan ang tanong ko. Kasi nga po, may kapansanan na nga. May yan, ganyan. May ADHD na nga siya. Sobrang kulit nga. Doon tayo. Yun ang mga taong may ADHD kasi mahilig mambuli. Yun na parang gusto niyang laging nakapanakit ng damdamin. Pero kapag wala ka noon, marami namang taong matino na hindi ganon sila, hindi din marami namang mga taong wala silang kapansanan na uunawain nila yung mga di ba? Kasi ako, simula sa Paul, hindi ko yan ginagawa na
mambubuli ako ng may mga kapansanan. Makakita ako ng pilay, makakita ako ng pipi. Instead na ako'y nakakita sa kanila, instead na ako'y nakita ko ng bulag, instead na ako'y mambubuli sa kanila, hindi. Ano ako, naawa ako. Tinitingnan ko, kasi alam kong kawawa din kami noon, mga malilit pa lang kami kasi mahihirap. Ang iniisip ko agad, mas kawawa pala siya. Kasi ako mahirap lang, pero siya kulang siya sa paningin or kulang paglalakad niya or hindi siya nakapagsalita, paano na lang. Parang ganun ang aking iniisip lagi. So, kung dumating na ako naman ay nagkakaroon ng mga anak na may mga kapansanan, may ADHD. Hindi, nung time na yun na sinasabi ng doktor na yung aking starry hope ay magkakaroon ng kapansanan at naging lantang gulay. Doktora Masangkay ng PCMC, di ko makalimutan yan. Kasi siya ang nag-ano niyan, na sinasabi niya talaga na yung anak mo, wag kang umasa na yung anak mo ay maging regular ang paglaki niya na walang kapansanan kasi 8 buwan nga yan pinanganak. Kaya yun, pinaliwanag, oo, tanggap ko yun na ganun paliwanag niya. Pero yung sinabi niya na hinusgahan na niya yung bata na maging lantang gulay. Ang sagot ko talaga sa kanya, Dok, hindi ka Diyos, Dok. Hindi pa lumaki, baby pa lang eh. Newborn pa lang yung bata na yan. Pero, huwag mo asahan na ganyan kasi mamaya, ang bilis pala tumakbo niyan. Oo, hindi talaga ako hindi ako nagkamali. Hindi nga siya lantang gulay. Hindi nga siya katulad ng sinasabi ng doktor. Kasi nga daw, baka daw naluto sa gamot. Dahil nga, 8 buwan nga siyang pinanganak. And then, sobrang dinanas ni Hope nung pinanganak siya. Marami siyang dinanas na kahirapan na nakatubo siya. And then, sobrang daming mga paghihirap ko kay Starry Hope. Yan. Kaya, expected ko na siya na may kapansanan talaga siya. Pero yung sabi ng doktor na maging lantang gulay, hindi ako nag-accept noon. Pero expect ko na may kapansanan siya. Accept ko na yon. Pero yung sinabi niyang maging lanta, hindi. Sabi ko kasi, magbabago pa yan, baby pa lang yan eh. Mamaya, hindi pala yun ang maging kapansanan niya. So, yun ang naging ko. Kasi yun talaga ang expectation ng doktor na maging ganun. 2 lang pala. Hindi ko kasi naintindihan na mayroon din palang. O, akala ko nung malaki na siya, pero nakikita ko naman kasi na may kapansanan talaga siya. Kasi, tinuruan naman din ako ng mga doktor din. Ibang doktor nung tapos niya newborn. So, nandoon na siya, tapos siya sa NIO, papunta na siya sa, di na siya NIO, doon na siya sa, kumbaga, kasi pabalik-balik siya sa ospital eh, ando na siya sa, sabi ng mga doktor, na nandoon, basta si Doktora Masangkay, kung lang talaga ang alam ko kasi yun ang laging, talaga niya, general check-up talaga. Mapunta siya sa ibang doktor, pero Doktora Masangkay pa rin ang maging niya, yung kumbaga bagsak pa rin doon siya kay Doktora Masangkay. Pero yung ibang doktor sabi, obserbahan mo mami kung gumagalaw-galaw siya or kasi tinatanong ako lagi, okay ba siya, gumagalaw ba siya, yung mga paa niya, mabilis bang gumalaw, yung pa lang siya, yung hanggang, kasi pabalik-balik siya, halos every month siya pabalik-balik doon sa PCMC, nagpapapalot check up. So, hanggang nadala pa namin dito sa may, dito sa may Bagbagin, sa may Asibido General Hospital, dyan. Private yan ha. Dinala namin yan dyan, nakapunta kami dyan. Kami dyan sa kasi meron din silang dyan sa mga bata.
Magaling din ang doktor dyan, si Dr. Asibido ba yun? Basta, dyan sa may Bagbagin dito sa may Valenzuela, banda. Yan. Ay, Ikisi pala, Ikisi. Diyan sa Ikisi. So, dinala pa namin yon ng bata diyan. Kasi nga, pabalik-balik na siya sa PCMC. Nung nagtrabaho kasi ako nung time na time, ang ano ko kasi, work ko noon is isang, doon sa SM. Tapos, ka-take over lang namin ng SM. Kailangan may rest na trabaho. Hindi ako makaalis kasi kulang kami sa tao noon. So, nag-overtime para malaki ang pera ko. Overtime ako ng overtime. Halos umaga. Ang tanging tulog ko is 2 oras lang para makapahinga ako. Totoo yan at nangyari yan. 2 oras lang ang aking tulog para lang kumita ako noon kasi kakademolish lang yung bahay namin doon sa may Old Balara, doon sa may Laura. Na kasi sa road widening tinatamaan kasi. So yun, kaya naging ganun ang so ang sabi ng doktor talaga sa akin, kasi pabalik-balik na nga kami sa ospital. So dito sa Asibido, sinabihan ako, ini-encourage ako na ang aking anak daw, wag daw akong mag-alala sa sinabi ni Doktora Masangkay, kasi doon dinala ni Mama ang aking anak diyan kay Asibido General Hospital. Diyan dinala yung aking hope kasi na na ba siya, di nila alam kasi dito nung inatake sa puso yung bata na yun, kasi may pa sa puso yun butas yung kasing puso niyan, pinanganak yung bata na yan. So inatake ng itim, nataranta na yung mama ko. Since na si Asibido is born again, at mga born again din yung mga kapitbahay namin dito sa so doon ni-repair nila, sila ang nagdala doon. Nakabayad ako doon ng 4,000 isang gabi, isang araw doon nilala. Sabi ko, bakit kasi naman doon dinala? Mahal-mahal. PCNC kasi pwede naman akong lumapit sa charity para sana dahil wala na akong pera nga, kasi puro utang talaga ako, kaya nga pinipili kong mag overtime lagi kasi ang laki kong bawat buwan nga, kasi nadadala siya ng ospital, lagi siyang nadala sa ospital, kaya yun ang dahilan naging PWD siya. Kung bakit siya naging PWD, bakit siya nagkakaroon ng PWD, bakit nagkaanak ako nga hindi oras. Nademolish kasi yung aming bahay dyan sa sa may Laura Street, Old Balara, Quezon City. Nademolish kasi yun kasi tabing kalsada yung aking kakabayad ko lang ng 10,000 yung kwarto na yun, nademolish. So siyempre nalulungkot ako kasi nademolish, tapos paano na lang, ganun ba? Nalulungkot ka ba? Ganun. Na-demolish yung aming tinirahan. Sobrang depressed. Sobrang stress. Ganun ang mga nangyayari. Kaya yung aking binuntes, yun ang nangyari sa kanya. Di niya nakayanan. Naging siya. Lumabas siya na di oras. So, yun ang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng anak na may kapansanan. So, ngayon, ilan ba ang cause ng kanyang sakit? So marami. Hindi lang siya ADHD. May siya hearing impaired. Yung tenga niya, di siya nakakarinig. Lost and found talaga siya. Nakalagay sa kanyang sa kanyang upo muna tayo habang tapos isasampay ko na lang yung aking nilaban para matapos ko to. Talaga siya talagang bingi siya, di siya nakakarinig, di siya nagre-response yung kanyang dalawang tenga. Tapos pangalawa, may late progress pa siya, and then mayroon siyang light autism.
Sabi nga daw light lang daw. So ibig sabihin, tapos may cerebral palsy pa siya. Yun pala, may cerebral palsy siya. Kasi naglalakad siya, ganyan talaga yan siya. May cerebral palsy siya nung CP. Di ko maintindihan kung ano yung CP. Cerebral palsy. Yun, nung una, ay may CP din ko, light CP din yung anak mo, mami. Sabi, di ko maintindihan kung ano yung CP na yun. Cerebral palsy pala. Yun. Tapos, yun, 4 na yun. And then, yun yung ano niya, hanggang, tapos, mabot siya ng 2 taon. Pag tumakbo siya, dere-derecho siya. Yan. Yung kanyang, yun. Talagang nahirapan ako. Kasi nga, maglalakad siyang ganyan takbo. Parang walang lakas yung kabilang kanang kamay niya at saka kanang paa. Kaya pag tumakbo siya, parang parang pilay na hindi naman naggiwang-giwang, pero takbo na hanggang yun, pinabayaan lang namin yun na ganun siya, pero habol-habulin na lang hanggang 5. Nung makokontrol na niya yung sarili, therapy lang din ang ginagawa namin doon. So hanggang nawala yun. So sa awa ng Diyos ngayon, sa susunod na ipakita ko sa inyo kung yung mga sinasabi ko na sakit niya noon ay wala na. Sa awa ng Diyos talagang nawawala lahat. May himala talaga kapag naniniwala ka sa Panginoon. Kasi yung lahat, yung sa puso niya, sakit sa puso, yung butas kasi, blue baby kasi yung pinanganak, butas yung puso niya, naghilom. So, di ba? Napakalaking miracle yun, di ba? So, di kayo naniniwala na may himala. Pero ako naniniwala. Bakit? Sa anak ko na si Hope. Pakita ko si Hope sa inyo pagka, sa sunod pag-uwi ko. Mamayang gabi, uwi ako. Sana makalusot ako sa checkpoint. Kasi lockdown naman talaga. So, mamayang hapon, uwi ako. Kung makauwi ako doon, kasi kailangan kong umuwi dahil matuluyan na naman ang utak niya. Hindi na naman, mawawala na naman siya sa sarili. Mamaya lalayas ay hindi pa naman niya masyadong kabisado ang Bulacan kasi mas kabisado kasi niya ang Quezon City kaysa Bulacan. Dahil hindi pa naman siya nakapunta kung saan-saan dito sa Bulacan, kung sino-sinong napupuntahan niya, kung di bahay lang talaga namin, hindi ko pa sila nadala kung saan-saan, sa bahay lang talaga. So bakit namin siya dinala doon sa Bulacan, sa bahay ng Bulacan? Kasi ang bahay sa Bulacan is malawak naman kasi, so may kural, hindi siya pwedeng makakapaglaro siya sa labas, kaya at may makikita siya, masisilip siyang mga tao sa labas. Kahit sabihin mong nakakulong siya sa loob ng bahay, sila sa loob ng bahay, may nasisilip silang mga tao sa mga kapitbahay kasi nakakural sila. So hindi naman na kural na talaga, kasi may lang, yung mga baka lang na nakikita, nasisilip yung mga taong dumadaan. Tapos nakaano din, kung maglalaro sila, painit sila. So importante kasi sa mga bata talaga na palanghapin mo sila ng hangin at palakad-lakarin, kasi kagaya niya ng mga anak ko na may mga kapansanan, yun ang pinaka-importante sa kanila, yung fresh air. Sa Balara, nasa loob lang kami, para kaming nasa loob ng yungib. Ang tanging lang namin liwanag is ilaw lang na electric light lang. So hindi maganda sa isang tao na ganun, dahil ma-depress sila. Kaya nga dinala ko. So yun ang dahilan. Ang mga ADHD yan, hindi talaga pwedeng ikulong lang sa loob ng bahay, kasi yun nga, mahirap silang i-manage pag nagwawala, siya. Talagang di ko maintindihan. Di ninyo maintindihan pag kayo ay hindi kayo nakaranas. Pero ako, sa akin, parang sisiw na lang sa akin yung mga nangyari sa kanya, kasi pero masama pa rin ang loob ko. Depressed pa rin ako, kasi nandito ako sa trabaho, hindi ako mismo ang nag-alaga sa anak ko.
Kaya nga, nahiya ako sa aking pinsan nga nandoon na iwanan sa bahay. Dahil siyempre, mahirap na, diba? Mahirap yung ganong sitwasyon na di niya anak. Tapos, bagay, pinsan ko siya. Ang sabi naman niya, ano pa naman? Wala naman akong anak. So, parang anak ko na rin to kasi pinsan naman tayo, sabi niyang ganon. Wala naman akong anak. So, dahil wala akong anak, alagaan ko itong anak mo bilang anak din kasi pinsan naman kita, sabi niya. Pero salamat din sa kanya dahil tinuring niya, pero minsan hindi niya maintindihan kasi hindi pa siya nakasubok na magkaanak, diba? Binata siya tapos may asawa siya noon pero hindi naman sila nagkaanak, so hindi talaga niya maintindihan. Pero andiyan naman ako na nagagabay. Tatanungin niya ako, mamaya-maya tawag yan sa telepono. Pinsan, anong gagawin ko dito sa mga anak mo, ganito. Ang ginagawa ko naman kinakausap, pag nagkausap na kami, yung mga yun, kasi tanging ang nanay lang talaga kasi ang magpaano sa anak mo. Kumbaga kung magpapatahan, kahit may kapansanan yan o wala, basta ang nanay ang magsasalita. So, sinabi ko, malayo ako, wag nyo naman akong pahirapan pa. Kasi, kapag umuwi ako dyan na wala akong trabaho, paano na lang. So, kaya, tuwing linggo talaga, umuwi ako. Hindi talaga pwedeng hindi ako uwi. Bakit? Ang anak ko, mahirapan ako, baka matuluyan na, wala na, di na makausap kasi mabuti lang sana kung manahimik na hindi makausap, paano kung takbo na ng takbo, di ba? Malaki na siya. Hindi ko na siya kaya. Kaya yun ang dahilan. So, yun mga muna ang ating tungkol sa edits di mo na mga kabalde. So, sa susunod naman na tip na ibibigay ko sa inyo, yung iba namang mga kapansanan na at kailangan natin ingatan ang pagbubuntis, ingatan ang na hindi magkaka-stress, di magkaka-depress sa pagbubuntis, at kumain ng healthy. Yung mga buntis diyang mga maaarte, please naman kumain kayo na yung buko. Maganda sa katawan sa bata yan. And then may tawag nito, may buko, yung mga bukot at ginataan, niyog, yon. Ako dati nung magbubuntis ako, nung si Starry Joy, di ko inasahan na mayroon din pala siyang ADHD, pero light lang naman si Starry Joy, may light siyang ADHD. Nakokontrol ko pa naman, kaso lang mahina din ang ni Starry Joy. Di ko alam kung saan ko na namamana ba o basta si Starry Joy may trauma din yan nung doon din yung nakukuha niya yung niya yata, kasi doon sa nung binugbog ako ng asawa ko, isang taon pa lang, wala pa siyang isang taon noon, di pa siya nagbi-birthday noon. Imaginin mo, wala pa siyang 1 year old. Magbe-birthday siya ng April 22. Pero ang larino magsalita, ang tatalino ng bata na yan. Magaling utusan. Maliit pa lang siya. Wala pa siyang isang taon, pero pag utusan mo, ito, gawin mo. Yan, bigay mo doon. Susunod siya. Pero nung time na binugbog na trauma siguro yun, kasi nakita niya kung paano ako binugbog ng tatay. Hindi siya nagsasalita pero magaling na. Sinabihan nga niya nung nakita niya, sinuntok ko ng papa niya, ng daddy nila, sabi, "Daddy, wag mama, yayay." Yayay daw ako, masaktan. Wag daw kasi si mami masasaktan. Mami, yayay. Nagsasalita siya, "Wag na, tama na." Ganon ang bata. Pati yung aking Starry Hope. Pero siguro sila, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, wag silang makakita ng mga hindi kaaya-aya na mga gawain, lalo na sa pamumugbog, sa mga yung mga ganung masamang impluyensa, masama kasi yan. Pero nung time na yun, na trauma yan si Starry Joy kasi isang taon siyang
2 taon na hindi nagsasalita. Pag nagugutom, iiyak lang yan. Pag nauuhaw, iiyak. Wala kang marinig na hihingiin. Pero marunong na siya sa magsalita noon. Noon pa man. Nawala lang kayong ganun na naramdaman niya nung may pumunta sa amin na kaibigan ko, na kasama ko sa trabaho, na birthday ko kasi yung araw na yon. Sabi, niyakap-yakap ako, kunyari sinuntok ako. Niyakap, tapos parang sinakal-sakal, ganun. Ang bata, parang doon nag-trigger, parang doon siya nagsasalita. Wag mong patayin ang mami ko, wala na akong daddy, sabing ganun. Nagulat kami lahat kasi pati yung nag-alaga sa kanya. Kasi, di siya nagsasalita noon, ngayon marunong na. Lang muna mga kabali ang ating ngayon. So, yung aking YouTube channel, Roslyn Balde, yan lang muna ang aking content sa araw na to. Tapusin ko na. Salamat sa inyong pagpanood. I love you.